Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1481. Talaga, ang galing. Masayang sinabi ng pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao, pagkatapos kong iulat ang bagay na ito sa mga nakatataas, tatalakayin natin ang partikular na pakikipagtulungan. Malinaw, ang pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao ay hindi gustong samantalahin si Huang Feng. Hindi niya pinilit si Huang Feng na ibigay ang mga buto. Hindi yun makakabuti sa sinuman. Ang pinakamahusay na paraan ay ang pakikipagtulungan sa magkabilang panig. Si Huang Feng ay mayroon na ngayong isang biopharmaceutical na kumpanya. Walang masama sa pakikipagtulungan sa pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao. Well, second uncle, this is home. Huwag ka nang magsalita tungkol sa trabaho. Nakita ni Exi Mengjiao na si Huang Feng ay tinanong ng kanyang pangalawang tiyuhin mula nang siya ay pumasok, kaya't sinabi niya na may kaunting kawalang kasiyahan. Oo, huwag muna natin pag-usapan to. Medyo nahihiya ding sabi ng pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao. Masyado siyang nasasabik matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, kaya hindi maiiwasang mawala ang kanyang katinuan. Ahem, Huang Feng, bakit ka nandito ngayon? Tanong ng ama ni Exi Mengjiao. Sa katunayan, noong kausap ni Huang Feng ang pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao, ang ama ni Exi Mengjiao ay nag-iisip tungkol sa usapin sa pagitan ni Huang Feng at Exi Mengjiao. Kung walang aksidente, dapat dumating si Huang Feng ngayon para sa bagay na ito. Ang ama ni Exi Mengjiao, na nag-alinlangan sa una, ay nagbago ng isip matapos makita na ang pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao ay talagang may kahilingan para kay Huang Feng. Nalaman ng ama ni Exi Mengjiao na talagang may kakayahan si Huang Feng, at ang mga bagay sa kanyang mga kamay ay talagang maganda. Bilang karagdagan, natutunan niya mula sa kanyang anak na babae ang tungkol sa iba pang mga industriya ni Huang Feng. Naunawaan niya na si Huang Feng ay nakatadhana na maging pambihira sa hinaharap. Bagamat ang kasalukuyang pamilyang Exi ay mas malakas kaysa kay Huang Feng, hanggat si Huang Feng ay binibigyan ng panahon para umunlad, hindi pa banggitin ang pamilyang Exi, kahit na ang iba pang nangungunang mga pamilya sa kabisera ay hindi niya magiging kalaban. Masyadong maraming magagandang bagay si Huang Feng sa kanyang mga kamay. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring magdala sa kanya ng malaking benepisyo sa ekonomiya at katayuan sa lipunan. Hanggat nabibigyan siya ng ilang oras, ang kanyang mga nagawa ay magpapahanga sa kanya ng maraming tao. Ngayon pa lang, kailangang umasa ang pamilya nila Exi sa kanya, lalo pa sa hinaharap. Uncle Exi, pumunta ako ngayon para pag-usapan ang tungkol sa amin ni Mengjiao. Direktang sabi ni Huang Feng. Oo naman. Tumingin ang ama ni Exi Mengjiao sa kanyang mahiyaing anak na babae at nag-isip sa kanyang puso. Ang mga salita ni Huang Feng ay hindi sa kanyang inaasahan. Ikaw at ang anak ko. Ano ang problema? Nagkunwaring hindi alam ang ama ni Exi Mengjiao. Hindi ko itatago kay Tito. Nagmamahalan kami ni Mengjiao. Pumunta ako ngayon para hilingin kay Tito na pumayag sa ating bagay, sabi ni Huang Feng. Ito ay isang magandang bagay. Bago magkaroon ng oras ang ama ni Exi Mengjiao na magsalita, hindi napigilan ng pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao na sumabad. Sa opinyon ng pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao, ito ay talagang isang magandang bagay. Nagkakilala sina Huang Feng at Secretary Tan. Obviously, hindi dapat ordinaryo ang identity at background niya. Bukod dito, si Huang Feng ay may malaking sandata sa pagpatay tulad ng Super Seed. Tiyak na hindi magiging problema ang kumita ng pera sa hinaharap. Ang susi ay dahil sa Super Seed na ito, ang bansa ay magpapasalamat kay Huang Feng. Kung tutuusin, ang mga problema sa kapaligiran ng mga binhing ito ay isang malaking problema para sa bansa. Higit pa rito, si Huang Feng at ang kanyang pamangkin ay umiibig sa isa't isa. Hindi ba ito isang magandang bagay? Bukod dito, sa ganitong paraan, mas magiging komportable para sa kanya na pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan kay Huang Feng. Gayunpaman, maliwanag na hindi direktang sumang-ayon ang ama ni Exi Mengjiao. Pinandilatan niya ang pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao, pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng na may kalmadong mukha at sinabing, pumunta din ako sa birthday party ni Elder Su kahapon. Dapat maintindihan mo ang ibig kong sabihin, tama. Naiintindihan.
sabi ni Huang Feng. Dapat malaman ng mga taong nasa eksena kahapon ang relasyon nila ni Suyamo. Pero tito, sincere kami ni Meng Zhao. Sana maintindihan mo. Tama, tatay. Mahal na mahal ko si Huang Feng. Mahal din ako ni Huang Feng. Dapat pumayag ka sa amin. Sinabi rin ni Exi Meng Zhao. Ang pag-iibigan ninyong mga kabataan ay peke. Nasa ganoong edad din naman ako. Huwag ninyong tingnan kung paano kayo magkagusto ngayon. Sa mahabang panahon, maglalaho ang inyong nararamdaman. Sabi ng ama ni Exi Meng Zhao. At saka, may ibang babae si Huang Feng. Paano ako makakasigurado na ibibigay ka sa kanya? Magkakasundo kayong dalawa ngayon, pero hindi ibig sabihin na magkakasundo kayo in the future. Patuloy ng ama ni Exi Meng Zhao. Anyway, kung hindi ka pumayag sa amin ni Huang Feng, ipapakasal mo pa rin ako sa ibang tao. Magagamit pa rin ako sa kasal. Pwede ba akong maging masaya sa ganoong paraan? Hindi nasisiyahang sabi ni Exi Meng Zhao. Meng Zhao, ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti mo. Kahit na ano, kung magpakasal ka sa iba, ang kabilang partido ay magkakaroon lamang ng isang babae. Medyo galit na sabi ng ama ni Exi Meng Zhao. Isang babae lang. Tatay, sigurado ka ba? Naiinis na sabi ni Exi Meng Zhao. Hindi siya naniniwala na hindi alam ng kanyang ama kung anong uri ng biltod mayroon ang mga mayamang young master sa kabisera. Dahil ito ay halos isang bukas na lihim. Ahem, sa pagtatanong ng kanyang anak, medyo napahiya ang ama ni Exi Meng Zhao. Kung tutuusin, hindi talaga siya naglakas loob na igarantya kung anong uri ng biltod mayroon ang mga mayamang young master sa kabisera. Alam niya na maraming ganoong tao sa nakababatang henerasyon ng pamilya Exi. Nakikita mo, kahit magpakasal ako sa iba, hindi ako magiging masaya. Mas mabuti pang kasama ko si Huang Feng. Sinabi ni Exi Meng Zhao, bukod dito, kung ikakasal mo ako sa mga taong iyon, maibibigay din sa atin ni Huang Feng ang mga benepisyo ng kasal, kahit na higit pa sa mga taong iyon. Naunawaan na ngayon ng pangalawang tiyuhin ni Exi Meng Zhao. Tila na bilang karagdagan sa kanyang pamangkin, si Huang Feng ay may iba pang mga babae. Alam ito ng kanyang pamangkin, ngunit gusto pa rin itong makasama si Huang Feng, ngunit hindi pumayag ang ama ni Exi Meng Zhao. Ang ganitong uri ng bagay, ang pangalawang tiyuhin ni Exi Meng Zhao ay orihinal na hindi nilayo na makialam sa ganitong uri ng bagay, ngunit naramdaman niyang napakamakatwiran na marinig ang huling pangungusap ni Exi Meng Zhao. Kahit papaano, matutulungan siya ni Huang Feng na bumangon ngayon. Kung nagpakasal ang kanyang pamangkin, tutulungan kaya siya ng ibang pamilya. Hindi sa banggitin kung gusto nila o hindi nila kinakailangang magkaroon ng kakayahang gawin ito. Kuya, sa tingin ko ay makatwiran ang sinabi ni Meng Zhao. Bukod dito, natural na sinabi ni Meng Zhao. Dapat pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Dapat mong igalang ang mga ideya ng mga kabataan. Sabi ng pangalawang tiyuhin ni Exi Meng Zhao. Tama, Dad, tingnan mo, makatwiran si second uncle. Sabi ni Exi Meng Zhao. Anong kalokohan ang sinasabi niya? Hindi ba't ang sarili niyang anak ay ikinasal sa ilalim ng kanyang kaayusan? Ngayong bagay na sa iyo, casual niyang pinag-uusapan. Sabi ng ama ni Exi Meng Zhao. Siyempre, naintindihan din niya na ang mga sinabi ng kanyang nakababatang kapatid ay may kaugnayan sa Super Sid na binanggit niya noon. Kung tutuusin, maaaring may kaugnayan ang bagay na iyon sa kanyang kinabukasan. Naiintindihan na sinabi niya ang ilang magagandang salita para kay Huang Feng. Kabanata 1482. Dahil sa sinabi ng kanyang kapatid, bahagyang napahiya ang pangalawang tiyuhin ni Exi Meng Zhao. Gayunpaman, totoo ang sinabi niya. May asawa nga ang kanyang anak, at ang pinakasalan niya ay isang babae mula sa isang malaking pamilya sa kabisera. Masasabing authentic family marriage iyon. Gayunpaman, sa opinyon ng pangalawang tiyuhin ni Exi Meng Zhao, hindi na kailangang pakasalan ni Exi Meng Zhao si Huang Feng. Ito ay magkakaroon ng parehong epekto kung siya ay pinakasalan si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, tiyak na hindi masama si Huang Feng, at may nararamdaman siya para kay Exi Meng Zhao. Talagang naunawaan ng ama ni Exi Meng Zhao ang puntong ito, lalo na nang malaman niyang may magandang relasyon si Huang Feng sa ilang malalaking boss. Bukod dito, ang anak ni Secretary Tan ay babae rin ni Huang Feng. Mas naunawaan niya ang puntong ito. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin siya sa katotohanang may ibang babae si Huang Feng. Uncle, please rest assured.
Siguradong aalagaan kong mabuti si Yumo, pangako ni Huang Feng. Dad, alam mo ang relasyon ni Huang Feng at ng mga big shots sa taas. At most, kailangan lang niyang magbayad ng kaunti pa. That big shots won't mind being a matchmaker again, sabi ni Exi Mengjiao. How dare you threaten your father? Galit na sabi ng ama ni Exi Mengjiao. Hindi, pinapaalalahanan lang kita, sabi ni Exi Mengjiao. Paanong hindi alam ng ama ni Exi Mengjiao ang sinasabi ng kanyang anak? Hanggat nagbabayad si Huang Feng ng kaunti pa, maraming malalaking boss ang tiyak na handang tumulong kay Huang Feng. Sa oras na iyon, ang kanyang pamilya ay kapareho ng pamilyang Su. Walang gaanong puwang para sa pagtanggi. Tito, nabalitaan ko kay Mengjiao na may kuya siya sa hukbo. Mayroon akong mga disenyo ng mga guhit ng mga baril at iba pang mga armas dito. Baka kailangan ko siyang troublemayan para matulungan akong maipasa ang mga ito pagdating ng panahon, sabi ni Huang Feng. Alam ni Huang Feng na si Exi Mengjiao ay may nakatatandang kapatid na lalaki noon, ngunit ang kanyang kuya ay palaging nasa hukbo, at si Exi Mengjiao ay nasa lalawigan ng Qing, kaya matagal na silang hindi nagkita. Natural, hindi sila nakita ni Huang Feng sa panahong ito. Alam din niyang walang kwenta ang mga kulang sa pamilya Exi. Katulad ng pamilyang Su, kailangan niyang bigyan sila ng ilang benepisyo na makikita nila. Sinabi noon ni Suyamo at ng iba pang mga babae na ang pamilya ay nag-ayos ng kasal para makakuha sila ng mga benepisyo. Kung binigyan sila ni Huang Feng ng sapat na benepisyo, magiging napakadali para sa kanila na makamit ang kanilang layunin. Kaya naman, bago dumating sa pamilya Exi, handa na si Huang Feng. Walang silbi sa kanya ang mga design drawing na iyon ng mga armas. Mas mabuting ibenta ang mga ito sa pamilya Exi at hayaan silang makakuha ng mga benepisyo. Dahil sa mga salita ni Huang Feng, nagliwanag ang mga mata ng ama ni Exi Mengjiao. Narinig niya mula sa kanyang anak na si Huang Feng ay may magagandang bagay sa kanyang mga kamay. Kahit na ang mga nangungunang boss ay gustong makakuha ng ilang advanced na bagay mula sa mga kamay ni Huang Feng, kaya dapat ay maayos ang kanyang mga gamit. Sinabi na ngayon ni Huang Feng na kukuha siya ng ilang material sa pagsasaliksik sa mga armas at hahayaan ang kanyang anak na ipasa ang mga ito. Sa katunayan, naunawaan ng lahat na ito ay upang magbigay ng mga benepisyo sa pamilya Exi, at ang kanyang anak ay makikinabang. Sa contribusyong ito, magkakaroon din ng seniority sa hukbo ang kanyang anak. Naturally, mas mabilis na ma-promote ang kanyang anak. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng ilang mga boss, sa totoo lang, kahit na hindi inilabas ni Huang Feng ang mga bagay na iyon, hanggat ang ilang mga boss ay lumalapit, hindi pa rin siya makatanggi. Ngayon, binibigyan na ni Huang Feng ng maraming mukha ang pamilya Exi sa pamamagitan ng paggawa nito. Not to mention, kailangan pa rin ng kapatid niya ng tulong ng iba sa pagkakataong ito. Kasabay nito, makikita rin na si Huang Feng ay talagang isang magandang stock na may potensyal. Ang kanyang tulong sa pamilya Exi sa hinaharap ay tiyak na hindi magiging mas masahol pa kaysa sa mga mayayamang pamilya. Sa makatuwid, sa mga pagsasaalang-alang na ito, ang ama ni Exi Mengjiao sa wakas ay nag-aatubili na sumang-ayon kay Huang Feng at sa usapin ng kanyang anak na babae. Bagamat tila nag-aatubili, parehong naunawaan ni Huang Feng at Exi Mengjiao na naayos na ang kanilang usapin. Hindi kikilos ang tatay ko hanggat hindi niya nakikita ang liebre. Pagkatapos kumain sa pamilya Exi, pinaalis ni Exi Mengjiao si Huang Feng at nagreklamo. Obviously, naramdaman niya na medyo sobra ang kanyang ama. Gayunpaman, dahil nasa ganoong pamilya, tila hindi kakaiba ang makita ang ugali ng kanyang ama. Nauna ang interes ng isang malaking pamilya. Huwag mong sabihin yan. Ngumiti si Huang Feng at sinabi, ang malutas ang usapin ay ang pinakamahalagang bagay. Isa pa, gumastos lang ako ng pera sa mga bagay na iyon. Para sa akin, hindi ako masyadong natalo. Sa totoo lang, natutuwa ako na ganito ang mga pamilya mo at pinahahalagahan ang mga interes. Sa kasong ito, mayroon akong isang pambihirang tagumpay. Ito ay mas mahusay kaysa sa walang anumang kahinaan. Mas madali itong harapin. Si Huang Feng ay nagsasabi ng totoo. Maging ito ay ang pamilyang Su o ang pamilyang Exi, gusto nilang umasa sa kasal ng kanilang mga anak upang makahanap ng mga kakampi at makakuha ng mga benepisyo. Para kay Huang Feng, ang mga ganitong pamilya ay madaling pakitunguhan. Nagkaroon sila ng mga pagnanasa,
at nagkaroon siya ng pambihirang tagumpay. Para sa kanya, na may storage box, ang pagkuha ng mga bagay na iyon ay hindi masyadong mahirap. Sa ganitong paraan, madaling malutas ang usapin. Hindi bababasa, ito ay mas madali kaysa sa naisip ni Huang Feng dati. Totoo yan. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, ngumiti din si Exi Mengjiao. Pagkatapos nito, ibinuko niya ang kanyang mga braso, tumingala sa langit, at sumigaw ng malakas, sa wakas ay malaya na ako. Habang sinasabi niya iyon, may ilang luhas sa mga mata ni Exi Mengjiao. Tulad ni Suyamo at Tang Mazo, namuhay siya ng malaya mula noong bata pa siya. Gayunpaman, nawalan din siya ng maraming kalayaan, lalo na pagdating sa kanyang kasal. Pinangarap niyang pakasalan ng taong gusto niya, at hindi magpakasal sa isang estranghero o kahit na isang taong kinaiinisan niya. Pagkatapos, siya ay magiging nalulumbay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Upang makamit ang gayong kalayaan, siya at si Suyumo ay nagsisikap ng husto mula noong sila ay nagtapos. Niwala silang masyadong libreng oras para italaga ang kanilang mga sarili sa kanilang mga karera. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin upang makakuha ng mga resulta na kinikilala ng kanilang mga pamilya. Kahit na nakamit na nila ang ilang mga resulta, malayo pa rin sila sa kanilang layunin. Nakaramdam pa siya ng kawalan ng pag-asa sa isang punto. Ngayon, nakalaya na siya sa wakas. Hindi lang siya kailangang gamitin ng kanyang pamilya para sa kasal, ngunit nakahanap din siya ng taong makakasama niya habang buhay. Paanong hindi siya magiging masaya? Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Lumakad pasulong si Huang Feng at niyakap si Exi Mengjiao nang walang sinasabi. Nakahiga si Exi Mengjiao sa mga bisig ni Huang Feng at umiyak ng mapait. Alam ng Diyos kung gaano karaming pressure ang naranasan nila sa panahong ito. Ngayong nawala na ang pressure, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Matapos umiyak sa mga bisig ni Huang Feng saglit, itinaas ni Exi Mengjiao ang kanyang ulo at nagpanggap na mabangis kay Huang Feng. She said pitifully, "I'm yours from now on. There's no turn back. Kung hindi mo ako tretuhin ng mabuti, kagatin kita hanggang mamatay. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon," mahinang saad ni Huang Feng kay Exi Mengjiao. Marami na siyang mga responsibilidad sa kanyang mga balikat. Kailangan niyang gumanap ng mas mahusay para hindi sila magsisi sa kanilang napili. Kabanata 1483, hindi nagtagal na laman ni Suyamo at Tang Mazo na si Huang Feng ay nasa pamilyang Exi. Binati ni Suyamo si Exi Mengjiao, habang si Tang Mazo ay medyo naiinit. Pagkatapos ng lahat, kapwa ang pamilyang Su at ang pamilyang Exi ay naayos na, at tanging ang kanyang panig lamang ang hindi pa naayos. Fox Tang, huwag kang mag-alala. Pupunta si Huang Feng sa bahay mo bukas. Naniniwala akong malulutas niya ito ng perpekto, sabi ni Exi Mengjiao kay Tang Mazo sa telepono. Sana nga, sabi ni Tang Mazo. Bagamat hindi pa dumarating si Huang Feng, ang kanyang tagumpay sa pamilyang Su at sa pamilyang Exi ay nagbigay kay Tang Mazo ng malaking kumpiyansa. Kung maaayos ni Huang Feng ang dalawang pamilya, hindi dapat maging problema para sa kanya na ayusin ang sarili niyang pamilya, di ba? Huwag kang mag-alala, tiyak na walang magiging problema. Kapag tinulungan tayo ni Huang Feng na lutisin ang lahat ng mga problema, magiging malaya na talaga tayo. Sa hinaharap, maaari tayong maglaro ayon sa gusto natin, at hindi natin kailangang mag-alala na mapilitan tayong pakasalan ng ating mga pamilya, masayang sabi ni Exi Mengjiao, masayang sabi ni Exi Mengjiao. Halata namang maganda ang mood niya. Maganda ang kanyang kalooban mula nang pumayag ang kanyang ama sa kasal nila ni Huang Feng. Si Tang Mazo ay likas na inggit. Matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Buti na lang at dumating na ang araw na ito. Kinabukasan, pumunta si Huang Feng sa bahay ni Tang Mazo gaya ng ipinangako. Ang ikinagulat ni Huang Feng ay alam talaga ng ama ni Tang Mazo na siya ay darating ng maaga, at naghihintay sa kanya sa bahay. Mas maganda ang atmosphere noong nagkita sila kaysa noong nagkita sila sa pamilya Su at sa pamilya Exi. Napakaganda ng ugali ng ama ni Tang Mazo. Nang magsalita siya, hindi niya sinasadyang pahirapan si Huang Feng. Matapos malaman ang layunin ng pagbisita at pagpapaliwanag ni Huang Feng, hindi niya galit na pinaalis si Huang Feng. Masaya naman siyang pumayag. Ang saloobin ng ama ni Tang Mazo ay hindi lamang nagulat kay Huang Feng, kundi pati na rin kay Tang Mazo.
Dapat malaman na hindi pa nagtagal, ang kanyang ama ay hindi sumang-ayon sa kanyang relasyon kay Huang Feng at gusto siyang ipakilala sa ibang tao, tulad ni Guo Fang. Sinabi pa niya na dadalhin siya nito upang bisitahin ang bahay ni Guo Fang, ngunit sa katunayan, gusto niyang magkaroon siya ng higit na pakikipag-ugnayan kay Guo Fang. Gayunpaman, sa loob lamang ng 2 araw, ang ugali ng kanyang ama ay nagbago ng husto kaya nagulat si Tang Mazo. Hindi na siya binanggit ng kanyang ama na dumalaw sa bahay ni Guo Fang. Kahit na dumalaw si Huang Feng, malugod niya itong tatanggapin ng may ngiti. Ito ay isang malaking pagbabago. Hindi ko akalain na ganoon kadaling kausap ang tatay mo. Nag-lunch din sila sa bahay ng pamilya Tang. Sa tanghali, sinamahan pa ni Huang Feng ang ama ni Tang Mazo para sa ilang inumin. Napakaganda ng atmosphere sa hapagkainan. Nang umalis sila, hindi mapigilan ni Huang Feng na magbiro kay Tang Mazo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang ugali niya. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin si Tang Mazo sa ugali ng kanyang ama. Hindi niya moari kung bakit ang daling kausap ng kanyang ama ngayon. Baka iniisip ng tatay mo na masyado akong outstanding at hindi ko kayang tanggihan. Tinanggap ito ni Huang Feng nang nakangiti. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kasmooth ang mga pangyayari ngayon. Mas makinis pa ito kaysa noong pumunta siya sa pamilya Tan dati. Kahit na alam ng ama ni Tang Mazo na may iba siyang babae, walang sinabi ang ama ni Tang Mazo. Sinabi pa niya na ang mga lalaki at babae ay malayang magmahal. Basta ayos lang si Mazo, ayos din siya. Hindi matanggap ni Huang Feng ang ganoong magandang ugali ng ilang sandali. Siguro, sinabi ni Tang Mazo, gayunpaman, anuman ang dahilan, ang bagay na ito ay nalutas na. Bagamat hindi niya alam ang dahilan, si Tang Mazo ay napakasaya na pumayag ang kanyang ama sa bagay na ito. Gumaan ang pakiramdam niya at nakahinga. Alam ng Diyos, pagkatapos malaman na darating si Huang Feng ngayon, hindi nakahinga ng maayos si Tang Mazo. Bagamat malapit si Huang Feng sa pamilya Su at sa pamilya Exe, hindi pa rin naglakas loob si Tang Mazo na maging pabaya. Sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ng kanyang ama? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging maayos ang lahat ngayon. Ngayon lang siya nakarelax. Pangalawa tiyo, bakit ka pumayag sa usapin ni Mazo at Huang Feng ng ganoon kadali? Matapos makaalis sina Huang Feng at Tang Mazo, tinanong ng anak ng panganay na tiyuhin ni Tang Mazo, si Tang Yuanfan, ang kanyang pangalawang tiyuhin. Naguguluhan din siya sa usapin ngayon. Alam niyang ipapakasal ng kanyang pangalawang tiyuhin ang kanyang pinsan sa pamilya Pang. Matapos ang aksidente ni Pang Chengfo, binago ng kanyang pangalawang tiyuhin ang target sa pamilyang Guo. Gayunpaman, ngayon, napakadali niyang pumayag sa usapin sa pagitan ni Huang Feng at Tang Mazo. Bukod dito, ito ay matapos malaman na si Huang Feng ay may iba pang babae. Ito ay nagpagulo kay Tang Yuanfan. Hindi mo moari, nakangiting sabi ng ama ni Tang Mazo. Alam mo ba kung bakit ang mga big shot sa itaas ay pumasok para sa pribadong mga gawain ni Huang Feng? Narinig ko na pinagaling ni Huang Feng ang isang malaking sakit. Sabi ni Tang Yuanfan. Sinabi na ito ni Tang Mazo sa kanila noon, ngunit hindi nila alam kung sino ang big shot. Ganun lang kasimple. Ang ama ni Tang Mazo ay tumawa at sinabing, kung ito ay nagpapagaling lamang sa sakit ng isang malaking boss, kung gayon sa piging ng pamilyang Su sa araw na iyon, hindi hihigit sa 1 o 2 malalaking boss ang pupunta para magsalita para kay Huang Feng. Iyon ay napakakahanga-hanga. Gayunpaman, sa araw na iyon, ang lahat ng mga malalaking boss ay pumunta. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali iyon? Hindi ito makatuwiran, sabi ni Tang Yuanfan na may pagkalito. Sabi ni Tang Yuanfan na may pagkalito. Ang bagay na ito ay talagang medyo kakaiba. Karaniwan, kung pinagaling lang ni Huang Feng ang isang sakit ng isang malaking shot, ang malaking shot na iyon ay may utang na loob sa kanya. Ang iba pang malalaking shot ay hindi magbibigay ng mukha kay Huang Feng. Gayunpaman, sa araw na iyon sa piging ng pamilyang Su, naruroon ang lahat ng mga big shot. Mayroon talagang isang bagay na hindi makatuwiran. Sa katunayan, ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Sinabi ng ama ni Tang Mazo, ang dahilan kung bakit ang mga malalaking shot na iyon ay nagbigay mukha kay Huang Feng ay dahil si Huang Feng ay may advanced na teknolohiya na kailangan ng bansa. Pagkatapos ng insidente ng pamilyang Su, ibinalik ni Huang Feng ang pabor at nagpadala ng 2 piraso ng impormasyon sa mga nakatataas.
Ang isa ay tungkol sa mga makina ng sasakyang panghimpapawid, at ang isa ay tungkol sa radar. Sa kasalukuyan, ang mga siyentipikong iyon ay panandalian lamang na pinag-aralan ang teknolohiyang iyon, ngunit ang Huangfeng ay lubos na napag-aralan ito. 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 Ito ay nauuna sa ibang mga bansa, sa mga tuntunin ng mga makina ng sasakyang panghimpapawid, na orihinal na mga dekada sa likod ng ibang mga bansa, ngunit sa tulong ni Huangfeng, ang agwat ng mga dekada ay biglang nasara, at nalampasan pa nito ang ibang mga bansa. Malinaw, ang ama ni Tang Mazo ay natutunan na ang ilang mga bagay sa pamamagitan ng kanyang sariling mga channel. Kabanata 1484, may ganun talaga, gulat na sabi ni Tang Yuanfan. Hindi niya alam kung paano nakuha ng kanyang pangalawang tiyuhin ang balita, ngunit tiyak na totoo ito. Kung hindi magkakaroon ng ganoong ugali ang kanyang pangalawang tiyuhin ngayon. Si Tang Yuanfan ay nagtatrabaho din sa gobyerno, kaya tiyak na naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Ang bansa ay nagsusumikap na paikliin ang agwat sa iba pang mauunlad na bansa sa paglipas ng mga taon, ngunit walang silbi na magsumikap lamang. Nauna na ang ibang mga bansa, at kasabay nito, hindi sila tumigil sa pag-unlad. Nagpataw pa sila ng technology blockade sa China. Paano sila makakahabol? Ang hitsura ni Huangfeng ay nagdulot ng pag-asa sa malalaking kuha na iyon. Ang teknolohiya ni Huangfeng ay nakatulong sa bansa na mauna sa iba pang mauunlad na bansa sa ilang aspeto. Tiyak na pahahalagahan ng bansa ang tulong ni Huangfeng. Ang posisyon ni Huangfeng sa puso ng mga malalaking shot na iyon ay natural na napakahalaga. Naiintindihan na sila ay maglalapit para sa usapin ni Huangfeng. Oo naman, sabi ng ama ni Tang Mazo. Nakakuha din siya ng balita kagabi. Siyempre, dahil mataas ang posisyon niya. Sa katunayan, hindi nilayo ng bansa na ipahayag sa publiko ang dalawang teknolohiyang ito. Nang marinig niya ang balita, laking gulat din niya, lalo na nang malaman niyang ang nagbigay ng dalawang teknolohiyang ito ay si Huangfeng. Talagang hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong teknolohiya ang lalaking natagpuan ng kanyang anak. Napakaraming siyentipiko sa bansa ang nagsasaliksik sa loob ng maraming taon ngunit hindi gaanong umuunlad, ngunit nagbigay si Huangfeng ng napakagandang teknolohiya. Ito ay talagang medyo nakakalito. Gayunpaman, hindi mahalaga kung naiintindihan nila ito o hindi. Ang mahalaga ay mayroong ganoong teknolohiya si Huangfeng, at bilang karagdagan sa dalawang teknolohiyang ito, maaaring mayroon siyang iba pang mga teknolohiya. Pangalawa tiyo, dahil alam naman natin na nasa kanya ang mga teknolohiyang iyon, bakit hindi tayo gumawa ng paraan para makuha ito? Sabi ni Tang Yuanfan, kung ang mga teknolohiyang iyon ay nasa kamay ng pamilya Tang, hindi ba ito ay mas mabuti para sa pag-unlad ng pamilyang Tang? Ipinapayo ko sa iyo na huwag na ulit mag-isip ng ganyan. Nagbabala ang ama ni Tang Mazo na may malamig na mukha, ngayong manugang na natin si Huangfeng, hindi ka na mag-iisip ng ganyan, maintindihan mo. Alam ko, tumanggo si Tang Yuanfan at sinabi, mabuti naman. Ang ama ni Tang Mazo ay tumanggo at nagsabi, sa palagay mo ba hindi ito maiisip ng mga big shot na iyon? Bakit hindi sila kumilos? Walang nakakaalam kung gaano karaming mga advanced na teknolohiya ang mayroon si Huangfeng sa kanya. Higit pa rito, si Huangfeng ay isang napakatinong tao, at maraming beses, siya ang magkukusa na kunin ang mga bagay na iyon. Nang walang anumang intensyon na itago ang mga ito, ang mga tao sa itaas ay natural na walang gagawin sa kanya, at hindi lamang wala silang gagawin sa kanya, protektahan pa nila siya. Kung may gagawin ka sa kanya ngayon, matatapos na ang Tang family natin. Panipi, naiintindihan ko, matigas na sabi ni Tang Yuanfan. Sa karagdagan, sa mga kababaihan ni Huangfeng, may mga tao mula sa pamilyang Tan, sa pamilyang Su, at sa pamilyang Xi. Ang mga pamilyang iyon ay tumanggap ng lahat kay Huangfeng. Kung gagawin natin ang anumang bagay kay Huangfeng, sasalungat tayo sa kanila. Kung alam nila ang halaga ng Huangfeng, tiyak na mas pahalagahan nila si Huangfeng. Panoorin ka lang ba nilang guluhin? Sabi ng ama ni Tang Mazo. Ang dahilan kung bakit kaagad na pumayag ang ama ni Tang Mazo sa kasal ni Huangfeng at Tang Mazo ay dahil alam niyang tiyak na magkakaroon ng mataas na katayuan si Huangfeng sa hinaharap, at ang kanyang mga koneksyon ay hindi may kukumpara sa mga ordinaryong tao. Kasabay nito,
alam din ng ama ni Tang Mazo na nakuha na ni Huang Feng ang pagkilala sa pamilya Tan, pamilya Su, at pamilya Exi. Ang mga pamilyang ito ay magiging alyansa din dahil kay Huang Feng. Ngayong pumayag na siya sa kasal ni na Huang Feng at Tang Mazo, nangangahulugan ito na sumali siya sa alyansang ito. Para sa Tang family, ito ay isang magandang bagay. Ito ay mas matipid kaysa sa pagpapakasal kay Su Yamo sa ibang pamilya ng mag-isa. Sa makatuwid, natural na naiintindihan ng ama ni Tang Mazo kung anong pagpipilian ang dapat niyang gawin para sa ikabubuti ng pamilya Tang. Hindi inaasahan ni Tang Yuanfan na talagang makikilala ni Huang Feng ang mga pamilyang iyon. Sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng maraming pamilya na maglalakas loob na kumilos kay Huang Feng sa kabisera. Bilang karagdagan, sa tulong ng mga nakatataas, masasabing bagaman hindi taga-kabisera si Huang Feng, walang magiging problema para sa kanya na gawin ang anumang gusto niya sa kabisera. Sa makatuwid, hindi iniisip ni Tang Yuanfan kung paano gagawa ng hakbang kay Huang Feng, ngunit kung paano lalapit kay Huang Feng. Kung maaari siyang magkaroon ng magandang relasyon sa gayong tao, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Sa kabilang banda, si Huang Feng at Tang Mazo ay natural na hindi alam na ang ama ni Tang Mazo ay nag-isip ng labis. Gayunpaman, para sa kanilang dalawa, hindi ito mahalaga. Wala silang masyadong pakialam kung bakit ginawa ito ng ama ni Tang Mazo. Inalagaan lamang nila ang mga resulta, at ang mga resulta ay halatang napakabuti para sa kanila. Kinagabihan, lumabas silang tatlo. Bukod kay Huang Feng, kumain silang 4 sa labas para magdiwang. Masasabing ang paglalakbay na ito sa kabisera sa pagkakataong ito ay maayos na nalutas, at ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Bumalik tayo sa Qing Province bukas. Kumpara sa kabisera, mas gusto kong manatili sa Qing Province, sabi ni Exi Mengzhou sa hapagkainan. Tumango rin ang dalawa pa. Bagamat ang kabisera ay kung saan matatagpuan ang kanilang angkan, ito ay hindi kasing saya ng sa Qing Province. Doon, magagawa nila ang anumang gusto nila, at walang pakialam. Well, since you all agree, babalik tayo bukas ng hapon, sabi ni Huang Feng. Nais din niyang bumalik sa Qing Province. Ang bagay sa kabisera ay maaaring ituring na natapos na pansamantala, at ang resulta ay lubhang kasiya siya. Hindi na niya kailangan pang manatili rito. Para sa kanya, ang Qing Province ang kanyang base camp. Matapos pumayag ang ilan sa kanila, bumalik sila para ipaalam sa kanilang mga pamilya. Ngayon na ang kanilang relasyon ni Huang Feng ay karaniwang nakumpirma, ang kanilang mga pamilya ay hindi tumutol sa iilan sa kanila na gustong bumalik sa Qing Province kasama si Huang Feng. Kaya naman, sa hapon ng sumunod na araw, nakasakay na silang 4 sa eroplano patungong Qing Province. Pagkaalis, nakatanggap din si Huang Feng ng tawag mula kay Elder Li. Hiniling niya kay Huang Feng na pumunta at bisitahin kapag siya ay libre. Bilang karagdagan, ang impormasyong ibinigay ni Huang Feng ay ganap na magagawa pagkatapos ng paunang pananaliksik. Nauna talaga ito sa mga banyagang bansa. Maraming big shot ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Huang Feng. Sa mga mata ng malalaking kuha na ito, ang pagtulong kay Huang Feng na lutisin ang problema ni Su Yamo ay hindi isang malaking bagay. Kung ikukumpara sa teknikal na impormasyon na ibinigay ni Huang Feng, ito ay wala. Sa makatuwid, lubos silang nagpapasalamat kay Huang Feng sa kanilang mga puso. Katulad ng sinabi ng ama ni Tang Mazo, hindi sila papayag na hawakan ng sinuman si Huang Feng. Ngayong kasama na nila si Huang Feng, napakahalaga nito. Kabanata 1485, We're finally back. Home is still the most comfortable. Pagkatapos ng ilang oras na paglipad, sa wakas ay bumalik sila muli sa Jiangzhou. Kitang-kita na pagkababa nila sa eroplano, halatang mas maluwag ang mga ekspresyon nila kaysa noong nasa Imperial Capital sila. Ang ilan sa kanila ay hindi na nagtagal at dir-diretsyong sumakay ng taxi pabalik sa villa. Pagdating nila sa villa, gabi na. Gayunpaman, dahil ang lahat ay naging maayos sa kabisera at ang mga bagay ng lahat ay karaniwang nalutas, ang ilan sa kanila ay nagpasya na magdiwang ng maayos. Ngayon, hindi na kailangang magluto si Huang Feng. Tama na ang mga yaya. Tungkol naman sa pagkain ni Tan Ying, madali itong lutasin. Direkta niyang ibinigay ang Immortal Book sa chef. Anyway, magagamit ito ng mga yaya.
Bukod dito, lahat sila ay mga alipin na ipinagpalat ni Huang Feng. Sa mga tuntunin ng katapatan, hindi na kailangang mag-alinlangan. Ang hapunan ay napakasarap, at lahat ay nasa mabuting kalooban. Walang pakiramdam ng depresyon tulad noong nasa Imperial Capital sila. Bilang karagdagan, naglagay sila ng isang malaking bato sa kanilang mga puso, kaya natural na sila ay nasa mabuting kalooban. Mas nag-aalala pa rin si Huang Feng sa kanyang storage box. Pagkatapos ng mahabang panahon, dapat itong na-upgrade. Hindi niya alam kung anong mga function ang idadagdag sa pagkakataong ito. Kaya, pagkatapos ng hapunan, dinala ni Huang Feng ang mga babae pabalik sa kwarto at sabay na tumingin sa storage box. Naka-upgrade na. Tinitigan ni Tang Mazo ang storage box at nagtanong. Bagamat sinabi ni Huang Feng sa mga babae ang tungkol sa storage box, kapag si Huang Feng ay wala sa tabi, ang mga babae ay lubos na malay at hindi pumunta sa silid na ito para hawakan ang storage box. Lamang kapag si Huang Feng ay nasa paligid at dinala sila dito, sila ay titingin sa storage box. Kahit na sila ay masyadong mausisa, kadalasan ay pinipigilan nila ang kanilang sarili. Dapat makumplito ang upgrade, napakatagal na, sabi ni Huang Feng habang inilalabas ang storage box. Oo naman, sa pagkakataong ito, matagumpay na nabuksan ni Huang Feng ang storage box. Malinaw, na-upgrade ang storage box. Alam din ni Huang Feng ang mga bagong function nito mula sa pagpapakilala. Ang pag-upgrade na ito ng storage box ay nagdagdag ng 3 bagong function. Una sa lahat, pinag-iisipan ni Huang Feng na ibalik sa realidad ang mga tao mula sa ibang space-time, at kasabay nito, dalhin ang mga tao mula sa realidad patungo sa ibang space-time. Imposibleng gawin noon, ngunit ngayon ay posible na. Gayunpaman, may mga paghihigpit. Mayroong 2 kondisyon. Ang isa ay isang limitasyon sa bilang ng mga tao, at ang isa ay isang limitasyon sa oras. Maaaring ibalik ni Huang Feng ang mga karakter sa espasyong napuntahan niya noon sa totoong mundo, ngunit isang tao lang ang may lalabas niya sa bawat espasyong napuntahan niya. Walang limitasyon sa bilang ng mga tao na maaari niyang dalhin sa ibang espasyo, ngunit may limitasyon sa oras. Ang mga tao sa totoong mundo ay maaari lamang manatili sa kabilang espasyo sa loob ng 1 taon, at sa totoong mundo, lilipas ang 1 buwan. Kung gusto niyang pumasok muli sa kalawakan, kailangan niyang maghintay ng 1 taon sa totoong mundo. Walang pakialam si Huang Feng sa limitasyon sa bilang ng mga tao. Anyway, 2 tao lang ang gusto niyang ilabas ngayon, at wala sila sa iisang space, kaya walang epekto sa kanya ang requirement na ito. Ang limitasyon ng oras ay pareho. Bagamat ang isa ay maaari lamang manatili sa bawat espasyo ng higit sa 1 taon, at kailangan niyang maghintay ng 1 pang taon kung gusto niyang pumunta muli, si Huang Feng ay maaaring pumunta sa maraming espasyo. Kung hindi siya makakapunta sa espasyong ito, maaari na lang niyang dalhin ang mga tao sa ibang espasyo. Sa makatuwid, ang paghihigpit na ito ay limitado sa kanya sa simula, ngunit pagkatapos niyang pumunta sa higit sa 12 espasyo, ang paghihigpit na ito ay nawala. Siyempre, kung ito ay naglalabas ng mga tao sa ibang mga espasyo o nagdadala ng mga tao sa ibang mga espasyo, ito ay nagkakahalaga ng pera, at ito ay hindi isang maliit na bilang. Gayunpaman, ang kasalukuyang Huang Feng ay hindi kapos sa pera, at hindi siya magkukulang sa pera sa hinaharap. Sa makatuwid, ang pangangailangang ito ay direktang binaliwala niya. Matapos magkaroon ng karapatang magdala ng mga tao sa loob at labas, sa wakas ay nalutas ni Huang Feng ang isa sa kanyang mga alalahanin. Kung ang big shots na iyon sa totoong mundo ay mahuhulog sa kanya, hindi na siya matatakot. Sa karamihan, maaari niyang dalhin ang kanyang pamilya sa isa pang space-time. Bagamat ang mga mundong iyon ay iba sa totoong mundo, sila ay mga tunay na mundo pa rin. Walang naging problema sa pananatili sa mga lugar na iyon. Ang pangalawang pagbabago na dulot ng pag-upgrade ng storage box ay maaaring ibalik ni Huang Feng sa realidad ang mga bagay mula sa ibang mga espasyo. Hindi lang siya makakapili ng isang bagay sa tuwing mag-teleport siya pabalik, ngunit maaari siyang kumuha ng mga bagay mula sa ibang mga espasyo araw-araw. Gayunpaman, maaari lamang siyang kumuha ng isang bagay mula sa bawat espasyo araw-araw. Gayunpaman, ang magagandang bagay sa ibang mga espasyo ay limitado, kaya sapat na para kay Huang Feng na kumuha ng isang bagay sa isang araw. Gayunpaman, sa ganitong paraan,
mas hihina ang paggana ng storage box. Ang pangunahing pag-andar ng mga item na nakuha mula sa ibang mga puwang ay hindi na upang madagdagan ang kanyang lakas, ngunit upang mag-teleport. Ang mga item na nakuha mula sa iba pang mga puwang ay randomized. Sa makatuwid, walang maraming bagay na maaaring magpapataas ng lakas ni Huang Feng. Ang pinakamalaking function ng storage box ay upang payagan si Huang Feng na mag-teleport. Ang pinakamalaking pagbabagong dala ng pag-upgrade ng storage box sa pagkakataong ito ay ang storage box ay maaaring mag-imbak ng kahit ano. Ang espasyo sa loob ay hindi na kasing laki ng nakita ni Huang Feng, ngunit mayroong walang katapusang espasyo. Ang mga bagay na maaaring ilagay ni Huang Feng ay lalong dumami. Dati, dahil sa espasyo ng storage box, maliliit na bagay lang ang nailagay niya, at limitado ang bilang. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-upgrade na ito, maaari siyang maglagay ng maraming bagay hangga't gusto niya. Bukod dito, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang espasyo. Maaari itong mag-imbak ng kahit ano. Bukod dito, hindi tataas ang bigat ng storage box. Kasabay nito, sa tuwing may bagong kapalit, automatikong magpapaalala ang storage box kay Huang Feng. Hindi na kinailangang hanapin ni Huang Feng ang hindi mabilang na mga bagay isa-isa. Ito ay napakamaalalahanin. Gamit ang function na ito, maaari pang ang dalhin ni Huang Feng ang storage box sa kahit saang lugar, na nagdadala ng malaking kaganhawahan sa kanyang mga paglalakbay sa hinaharap. Ito ay nagpasaya kay Huang Feng. Bagamat magandang magkaroon ng tulong ng storage ring, limitado ang espasyo ng storage ring. Paano ito magiging mas mahusay kaysa sa walang katapusang espasyo ng storage box? Gayunpaman, halatang walang paraan si Huang Feng para dalhin ang storage box sa storage space. Sa kasong ito, kapag ibinigay niya ang mga bagay sa totoong mundo sa mga tao sa ibang mga espasyo, ang storage ring lang ang maibibigay niya. Ito ay isang maliit na panghihinayang. Gayunpaman, anuman ang mangyari, si Huang Feng ay nasiyahan pa rin sa pag-upgrade ng storage box sa pagkakataong ito. Nakatulong din sa kanya ang mga function na ito. Siyempre, para kay Huang Feng, ang unang function ay malinaw naman ang pinakamahalaga. Hindi lamang niya maibabalik sina Ning Wushuang at Li Qingluo, ngunit nalutas din ito ang kanyang mga alalahanin sa totoong mundo. Hindi na kailangang mag-alala si Huang Feng sa hinaharap. Mukhang maganda ang mga function na dala ng upgrade. Ngumiti si Huang Feng at sinabi sa iba pang mga babae. Kabanata 1486. So, yung ilan sa atin pwede din pumunta sa ibang space? Masayang tanong ni Tang Mazo. Nang tinitingnan ni Huang Feng ang mga bagong function ng storage box ngayon, ang ilan sa kanila ay tumingin din dito. Bagamat hindi nila makita ang text, isa-isang sinabi sa kanila ni Huang Feng ang mga bagong function, kaya alam din nila ang tungkol sa mga bagong function ng storage box. Ang ilan sa kanila ay medyo interesado pa rin sa pagpunta sa ibang space-time. Ito ay hindi sa nagustuhan nila ang iba pang mga space-time, ngunit sila ay mausisa. Pagkatapos ng lahat, sila ay naninirahan sa Earth dati, kaya natural, sila ay magiging interesado sa iba pang mga space-time. Hindi masama, sabi ni Huang Feng. Noong una, gusto niyang kunin ang iilan sa kanila upang makita ito kaagad, ngunit nang makita niya ang ilang bagay na lumulutang sa storage box, sinabi niya sa iilan sa kanila, gayunpaman, tila ang iyong space-time journey ay kailangang maghintay ng ilang sandali. Ang ilan sa kanila ay nakakita rin ng ilang mga bagay na lumulutang at naunawaan ang kahulugan ni Huang Feng. Kung tutuusin, nakita na nila ang teleportasyon ni Huang Feng dati, kaya alam nila kung ano ang mangyayari mamaya. Mag-ingat ka, sabi ni Suyamo. Tinitigan ni Huang Feng ang ilang bagay sa harap niya at tumugon. Sa pagkakataong ito, ang lumipad ay ang lyrics book, record, at ang script na kakakuha lang niya pagkatapos ng upgrade ng storage box. Walang oras si Huang Feng na basahin ang nilalaman ng script bago siya ay teleport. Palaki ng palaki ang puyo ng tubig sa harapan nila, at lumipad na ang katawan ni Huang Feng. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang iilan sa kanila ay hindi na nag-aalala na si Huang Feng ay nasa panganib kung makatagpo niya ang puyo ng tubig na ito. Nakita na nila ito minsan. Sa isang kisap lang ng mata, nawala si Huang Feng sa harap ng iilan sa kanila, at nawala din ang puyo ng tubig. Gayunpaman, ang iilan sa kanila ay hindi umalis.
Alam nila na hindi magtatagal ay muling lumitaw si Huang Feng sa kanilang harapan. Sa oras na ito, medyo curious lang sila kung aling space-time si Huang Feng ang pupunta sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, nagpakita na si Huang Feng sa isa pang space-time. Naamoy ang pamilyar na pang-industriyang amoy sa hangin, alam ni Huang Feng na siya ay nasa isang teknolohikal na mundo tulad ng Earth sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya alam kung ang teknolohikal na mundong ito ay mas advanced o hindi gaanong advanced kaysa sa Earth. Sa katunayan, mula sa tatlong voucher, maaaring hulaan ni Huang Feng na darating siya sa isang mundo ng teknolohiya sa pagkakataong ito. Hindi naman kasi pwedeng gumawa ng mga pelikula sa martial arts world. Walang ganoong teknolohiya, at sa katapusan ng mundo at iba pang espasyo-oras, tinatayang walang sinuman ang may mood na paglaruan ang bagay na ito. Tumingin si Huang Feng sa paligid. Ito ay katulad ng Earth. Maraming sasakyan, at lahat sila ay tumatakbo sa lupa. Walang kahit isang umahover na sports car sa langit. Tila kahit na ang teknolohiya ng mundong ito ay nauuna kaysa sa oras at espasyo ng Earth, hindi ito masyadong malayo. Kumpirmahin muna natin ang aking posisyon, naisip ni Huang Feng sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang paligid. Sa tuwing darating siya sa isang hindi pamilyar na kapaligiran, ang unang bagay na kailangang gawin ni Huang Feng ay unawain ang paligid. Sa ganitong paraan, hindi niya mailantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tagalabas at mas mahusay na mabuhay dito. Ang pinakamagandang lugar para magtanong tungkol sa impormasyon ay natural sa isang restaurant o bar. Kung tutuusin, kapag umiinom ang mga tao, mas madaling makipag-usap. Ito ay natural na mas maginhawa upang magtanong tungkol sa impormasyon. Sa makatuwid, nakahanap si Huang Feng ng isang bar na tila mas high-end. Hindi siya kapos sa pera ngayon, kaya hindi na kailangang magtipid at mag-ipon. Pagkatapos ng ilang katanungan, nagkaroon din si Huang Feng ng pangkalahatang pag-unawa sa mundong ginagalawan niya ngayon. Ang mundong ito ay ang Celestial Brilliant Star na binanggit sa record nang makuha niya ang album, at ang lugar na kinaroroonan niya ay Phoenix Feather Country. Ang taong kilala niya ay tinatawag na Qingshan, at isa rin siyang malaking bituin sa bansang ito. Bukod dito, dahil sa bagong album, muling bumangon ang kanyang katayuan at kasikatan. Bahagyang nagpapakita na siya ng mga senyales ng pagiging numero unong tao sa entertainment industry ng Phoenix Feather Country. Kasabay nito, nakakuha din si Huang Feng ng hindi inaasahang balita. Iyon ay, si Qing Zuan ay kumukuha ng pelikula sa lungsod na kanyang kinaroroonan at kanina pa siya nakapunta rito. Mukhang ang tatlong bagay na nakuha ko noon ay may kaugnayan sa babaeng iyon na nagngangalang Qing Zuan. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Medyo curious pa rin si Huang Feng tungkol kay Qing Zuan, at halos lahat ng tao sa bar ay nakarinig tungkol kay Qing Zuan. Sa makatuwid, alam din ni Huang Feng na si Qing Zuan ay isang batang babae sa kanyang 20s. Napakaganda niya, napakagaling kumanta at umarte, at the same time, parang napakalakas ng background niya. Walang magandang ending ang mga may masamang ideya sa kanya noon, kaya ngayon sa entertainment circle, walang nang ahas na saktan siya. Kaakibat ng kanyang kakayahan, halos siya na ang numero unong tao sa entertainment circle. Ang Qing Zuan na ito ay halos kapareho ni Bing Yun. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Parehong may napakataas na tagumpay sina Qing Zuan at Bing Yun sa entertainment circle sa murang edad. Pareho silang napakaganda, at sa parehong oras, pareho silang may malakas na background. Hindi lang maraming tao ang nakakaalam tungkol sa background ni Bing Yun, ngunit ang background ni Qing Zuan na ito ay tila isang bagay na alam ng lahat. Ang dahilan kung bakit naramdaman ni Huang Feng na ang tatlong bagay na nakuha niya noon ay may kaugnayan sa Qing Zuan na ito ay dahil, mula sa bibig ng mga taong iyon ngayon lang, nalaman niyang naglabas si Qing Zuan ng bagong album kanina, at ang mga kanta sa album ay pamilyar sa kanya sa Earth. Ang Qing Zuan na ito ay tiyak na hindi pa nakapunta sa Earth, kaya ang mga kanta sa kanyang bagong album ay tiyak na naitala sa lyrics book na ipinagpalit niya sa kanya. Hindi rin inaasahan ni Huang Feng na ang pagpapalitang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa isa't isa. Ginamit niya ang mga kanta sa lyrics book para suportahan sina Li Bindian at Zhu Zaiyu, at itong Qing Zuan ay ginamit din ang lyrics book na nakuha niya mula sa kanya para itaas ang kanyang kasikatan sa mas mataas na antas.
Sa madaling salita, malinaw na win-win situation ang palitan na ito. Medyo na-curious si Huang Feng tungkol sa Ching Zuan na ito. Nagkataon na ang kabilang partido ay kumukuha ng pelikula sa lungsod na ito, kaya maaari siyang pumunta at tingnan. Ang lungsod sa gabi ay partikular na masigla. Makikitang napakayaman ng nightlife ng mga tao dito. Bukod dito, naunawaan din ni Huang Feng na ang industriya ng entertainment sa mundong ito ay napakaunlad. Napakasikat ng mga entertainment star, at medyo mataas ang kanilang katayuan sa lipunan. Bukod dito, napakahigpit din ng crackdown sa piracy. Ang ganitong kapaligiran ay eksakto kung ano ang nais ng mga bituin na aktor at aktres. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagiging sa Earth. Bukod dito, makikita na maraming tao ang may gusto kay Ching Zuan, lalo na sa mga kabataan. Lalo siyang naging sikat. Pinag-uusapan siya ng maraming tao sa paligid niya, na lalong naging interesado sa kanya si Huang Feng. Matapos tanggihan ng ilang dilag sa bar na nagkusa na lumapit sa kanya, lumabas si Huang Feng sa bar at nakahanap ng magandang hotel na matutuluyan, naghahanda na bisitahin ang Ching Zuan bukas. Kabanata 1487. Sa oras na ito, hindi alam ni Ching Zuan na ang lalaking nagbigay sa kanya ng lyric book at hindi sinasadyang tumulong sa kanya ay dumating sa space-time continuum na ito. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang mod, tiyak na gusto niyang makita si Huang Feng sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, si Ching Zuan ay nakaupo sa kanyang silid, seryosong nagbabasa ng script. Ang kanyang manager ay nagdala ng isang mangkok ng sopas at pumasok sa kanyang silid. Ching Zuan, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ng manager ni Ching Zuan. Ma'am, mahinang tugon ni Ching Zuan nang hindi inaalis ang tingin sa script na nasa harapan niya. Ang script sa mga kamay ni Ching Zuan ay hindi ang script na ibinigay sa kanya ni Robert. Sa halip, ito ang script na mahiwagang lumabas sa mesa sa kanyang silid. Upang maunawaan ang script na ito, sinadya niyang humiling sa isang tao na isalan ang mga salita sa loob nito. Sa panahong ito, dala-dala niya ang script na ito. Tuwing may oras siya, inilalabas niya ito at binabasa. Matagal na niyang kabisado ang nilalaman ng script. Sa katunayan, mas malinaw pa siya sa script na ibinigay sa kanya ni Direk Robert. Mula sa pananaw ni Chingshan, ito ay isang napakagandang script. Bagamat may mga bagay na hindi niya naiintindihan, ito ay dapat na mga kaugalian ng isang lugar, ngunit sa pangkalahatan, ito ay isang napakaklasikong script. Siyempre, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay kung sino ang naglagay ng script na ito sa talahan na yan. Ito ay isang bagay na palaging napaka-curious ni Ching Zuan. Noon pa man ay gusto na niyang malaman, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin niya nalaman. Nagbabasa ka na naman ba ng script? Nakita rin ng manager ni Ching Zuan ang script sa mga kamay ni Ching Zuan. Sanay na siya sa ganito. Sa panahong ito, binabasa ito ni Ching Zuan tuwing may oras siya. Sa katunayan, labis niyang pinahahalagahan ito. Ni hindi niya ito ibibigay sa iba na gustong basahin ito. Ma'am, muling tugon ni Ching Zuan. Ang bagong pelikula ni Direk Robert ay opisyal na magsisimulang mag-film bukas. Dapat mong basahin ang kanyang script, payo ng manager ni Ching Zuan. Kabisado ko na ang script na iyon, sabi ni Ching Zuan. Napakatalino niya sa pagsasaulo ng mga linya. Hindi niya kailangan ng masyadong maraming oras para isaulo ang script ni Direktor Robert. Kung gayon, matulog ka ng maaga. Tutal, bukas ang unang araw ng paggawa ng pelikula, sabi ng manager ni Ching Zuan. Okay, dahan-daang isinara ni Chingshan ang script sa kanyang kamay. Kabisado na niya ang nilalaman ng script na ito. Hindi man niya ito buksan, maaalala pa rin niya ang nilalaman. Nang makitang inalis ni Ching Zuan ang script, labis na nasisiyahan ang kanyang manager. Gusto niyang tulungan si Ching Zuan na alisin ang script, ngunit pinigilan siya ni Ching Zuan sa isang tingin. Naunawaan ng manager na ayaw ni Ching Zuan na hawakan niya ang script, kaya hindi niya siya pinilit. Instead, she took a step back and said, "Napakahalaga sa iyo ng bagong pelikula ni Direk Robert. Ito ay isang magandang script at ang cast ay napakahusay. Kapag ang pelikulang ito ay opisyal na inilabas, ang iyong kasalukuyang posisyon ay magiging ligtas." Nang sabihin ito ng manager, medyo natuwa siya. Siya ang numero 1 tao sa entertainment industry. Ito ay isang pinakamataas na kaluwalhatian.
Dati, si Ching Zuan ay palaging kilala bilang nangungunang kapatid sa nakababatang henerasyon. Bagamat napakataas ng kanyang katayuan, malinaw na ipinahiwatig ng nakababatang henerasyong ito ang kanyang katayuan. Walang paraan na may kukumpara siya sa mga makaranasang aktor. Pero ngayon, iba na. Dahil sa phenomenal performance ng nakaraang album, biglang tumaas ang status ni Ching Zuan. Bagamat maraming makaranasang aktor ang ayaw pa ring aminin ito, karamihan sa mga tao sa industriya ng entertainment, kabilang ang mga boss at ordinaryong tao, ay naunawaan na si Ching Zuan ay hindi na ang pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon. Siya ang pinakamahusay sa buong industriya ng entertainment. Sa oras na ito, ang kulang sa kanya ay isang pelikulang makapagpapatatag sa kanyang posisyon. Hanggat ang isang magandang pelikula ay inilabas, ang kanyang posisyon ay ligtas. Pagdating ng panahon na iyon, wala na ring silbi kahit may mga taong hindi umamin. Malinaw na napakagandang pagkakataon ng bagong pelikula ni Direk Robert. Alam ko, uminom si Ching Zuan ng sopas habang sinabi niyang, seryosohin ko ang bagong pelikulang ito. Pagkatapos ng pelikulang ito, gusto kong magpahinga sandali. Okay, pagkatapos ng pelikula, maaari mo itong ayusin kung ano ang gusto mo, sabi ng manager ni Ching Zuan. Alam niya na si Ching Zuan ay may magandang background at hindi siya maaaring masaktan. Bukod dito, pagkatapos na maging matatag ang posisyon ni Ching Zuan, mabuti para sa kanya na magpahinga sandali. Maaari din itong pukawin ang gana ng mga negosyanteng iyon. Kapag naging ambasador muli si Ching Zuan, muling itataas ang presyo. Matapos maubos ni Ching Zuan ang sopas, umalis ang manager ni Ching Zuan dala ang walang laman na mangkok. Handa na ring magpahinga si Ching Zuan. Gayunpaman, nang nakahiga siya sa kama, hindi iniisip ng kanyang isip ang tungkol sa bagong pelikula bukas, ngunit ang script na biglang lumitaw. Sino ka? Paano mo ito nagawa? Bulong ni Ching Zuan. Kinabukasan, binuksan ni Huang Feng ang kanyang mga mata mula sa paglilinang. Dahil parami ng parami ang mga babae sa paligid niya, madalang na pinili ni Huang Feng na magtanim sa gabi. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang kanyang panloob na lakas ay medyo mataas na. Kahit na hindi niya sinasadyang linangin, ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay patuloy na umiikot at tumataas. Masasabing sa lupa, walang sinuman ang may higit na lakas sa loob kaysa sa kanya. Isipin mo, mayroon na siyang daan-daang taon ng panloob na lakas. Ang mga tao sa lupa, kahit na sila ay nilinang, ay hindi mabubuhay ng daan-daang taon. Sa makatuwid, imposible para sa sinuman na magkaroon ng higit na panloob na lakas kaysa sa kanya. Bukod dito, sa mga tuntunin ng kadalisayan, walang sinuman ang maihahambing sa kanya. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi pabaya. Kahit na ito ay isang taong may malalim na lakas sa loob, kung hindi sila handa, mamamatay pa rin sila sa mga aksidente. Ang aksidente sa sasakyan sa Imperial Capital ay halos kumitil sa kanyang buhay. Isang araw, kapag naabot niya ang antas ng isang sweeping monk, maaari niyang ilabas ang kanyang panloob na lakas upang bumuo ng isang pader ng hangin. Pagkatapos, ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol ay tataas ng husto. Siyempre, hindi magagarantiyahan ni Huang Feng na kakayanin nito ang mahusay na mga makina ng pagpatay sa Earth. Siyempre, sa mga tuntunin ng panloob na lakas, tinansya ni Huang Feng na hindi siya mas mababa sa sweeping monk. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kasanayan sa martial arts, ang sweeping monk ay nagsagawa na ng martial art hanggang sa ganap na ganap. Ito ay napakabihirang. Nang magising si Huang Feng mula sa kanyang paglilinang, isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Gayunpaman, agad itong itinago sa kanya. Nagmukha na naman siyang ordinaryong tao. Oras na para mamasyal, bumangon si Huang Feng mula sa kama at sinabi. Hindi man siya nakatulog buong gabi, napakabuti pa rin ng kanyang espiritu. Pagkalabas ng hotel, dumiretso si Huang Feng sa kanyang destinasyon. Kahapon, nagtanong na siya tungkol sa lokasyon ng paggawa ng pelikula ni Ching Zuan. Hindi naman ito kalayuan sa hotel na tinutuluyan niya, kaya malapit na siyang makarating. Kabanata 1488, sa oras na ito, nakarating na si Ching Zuan sa shooting site kasama ang kanyang assistant at ahente. Gayunpaman, pagdating niya, bigla niyang naramdaman na kakaiba ang kapaligiran. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa paligid niya na may mga komplikadong ekspresyon.
Ang ilan ay nakikiramay, ang ilan ay nalilito, at ang ilan ay natutuwa sa kanyang kasawian. Bahagyang kumunat ang noo ni Ching Zuan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, tiyak na may nangyari. Bukod dito, may kaugnayan ito sa kanya, kaya malamang na hindi ito isang magandang bagay. Karamihan sa pelikula ni Director Robert ay kinunan sa kanyang bansa, at isang maliit na bahagi lamang nito ang kinunan sa Fengyu Country. Kaya lang ang mga artistang may mga eksena rito ang nandoon. Kaya naman, hindi gaanong tao ang dumating. Bilang babaeng lead ng pelikulang ito, natural na may mga eksena si Ching Zuan dito. Ching Zuan, nandito ka. Habang iniisip ni Ching Zuan kung ano ang nangyayari, lumabas si Direk Robert. Nang tumingin siya kay Ching Zuan, medyo humihingi siya ng tawad, ngunit medyo nahihiya din at nalilito. Mas sigurado si Ching Zuan na may nangyari. Tumanggaw siya at tumingin kay Direk Robert. Director Robert, may problema ba? May mali talaga. Hindi inaasahan ni Direk Robert na si Ching Zuan ay napakamapagmasid. Matapos siyang tanungin ay lalo siyang nakaramdam ng hiya at saglit na hindi alam ang sasabihin. Director Robert, may tinatanong si Ching Zuan. Bakit hindi ka sumasagot? Sa oras na ito, isang tao ang nag-walk out. Nakilala ni Ching Zuan ang taong ito. Ang pangalan niya ay Zim Yu, at isa rin siyang artista sa entertainment industry. Siyempre, ang kanyang katanyagan at katayuan ay hindi may kukumpara kay Ching Zuan, ngunit siya ay halos nasa antas ng isang A-lister. Siyempre, alam din ni Ching Zuan na wala siyang magandang reputasyon. Ang kanyang katayuan ngayon ay hindi mapaghihiwalay sa kanyang mga kontribusyon sa ilang aspeto. Nang makitang nandito si Zim Yu, lalo pang sumimangot si Ching Shen. Dahil nagsimula na ang shooting, basically confirmed na ang mga aktor at aktres, kaya walang kinalaman si Zim Yu dito. Wala siyang mga eksena sa pelikulang ito. Kaya bakit siya nagpakita dito ng ganitong oras? Director Robert, anong nangyayari? Tanong ni Ching Zuan. Ito, medyo napahiya si Direk Robert. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagkusa na tanungin si Ching Zuan sa simula. Ngayong nangyari na muli ang sitwasyong ito, medyo naawa siya kay Ching Zuan. Let me say it, pagmamalaki ni Zim Yu. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tinanong ba kita? Malamig na sabi ni Ching Zuan kay Zim Yu. Nakatrabaho niya si Zim Yu sa isang pelikula noon at nagkaroon siya ng masamang impresyon sa kanya. Ngayong lumitaw si Zim Yu dito ng walang dahilan, nadama ni Ching Zuan na tiyak na wala siyang silbi. Ikaw, namula ang mukha ni Zim Yu matapos sawayin si Ching Zuan. Sa industriya ng entertainment, mahalaga ang seniority. Siya ay isang quasi A-lister lamang, habang si Ching Zuan ay isa sa nangungunang 10 superstar. Kahit na pakiramdam niya ay siya ang pinuno ng nangungunang 10 superstar. Ang pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng dalawa ay medyo malaki. Kahit na tinuro ni Ching Zuan ang kanyang mukha at pinagalitan siya, wala siyang masabi. Sa entertainment industry, isang senior na bumabatikos sa isang junior ang nag-aalaga sa junior. Siyempre, naiintindihan din ni Zim Yu na hindi siya inaalagaan ni Ching Zuan. Alam din niya na hindi siya minamaliit ni Ching Zuan. Halatang hindi siya magiging mabait. Director Robert, wala ka bang sasabihin? Tumingin si Ching Shen kay Robert at tuluyang hindi pinansin si Zim Yu. Ganito kasi, due to certain reasons, mapapalitan yung character mo. Alam din ni Robert na kailangang lutisin ang bagay na ito, kaya't mapapangiti na lamang niya ang kanyang mga ngipin at sagutin ang tanong ni Ching Shen. Ano sabi mo, paano mo magagawa iyon? Ang ahente at katulong ni Ching Zuan ay nagalit matapos marinig ang mga salita ni Robert. Si Ching Zuan ay isa sa mga nangungunang superstar. Paano mapapalitan ng isang tulad niya? Tulog pa ba si Robert? O nag-ulo ang utak niya? Paano niya nagawa iyon? Bakit? Kalmado pa rin si Ching Zuan. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Parang inasahan niya ang sinabi ni Robert. Dahil sa mamumuhunan, sabi ni Direk Robert. Dahil nasabi na niya, hindi na siya nagpapigil pa. Malinaw na gustong palitan ng investor ang babaeng lead. Wala akong magagawa. Bagamat kilalang direktor si Robert, hindi siya makakapagpelikula ng walang opinyon ng mamumuhunan. Sa makatuwid, ang opinyon ng mamumuhunan ay napakahalaga. Ito ay karaniwan sa industriya ng entertainment. Karaniwan na para sa mga aktor at aktres na magdala ng mga mamumuhunan.
Ang mga artista at aktres na ito ay hinihiling ng investor, kaya hindi sila mapapalitan ng direktor, kahit na ang kanilang pag-arte ay kakilakilabot. At ngayon, malinaw na nakatagpo si Ching Zuan ng ganoong sitwasyon. Nakakita na siya ng ganitong bagay dati, ngunit hindi ito nangyari sa kanya. Kung tutuusin, hindi lamang siya nagkaroon ng mataas na katayuan sa industriya ng entertainment, ngunit mayroon din siyang malakas na background. Sinong maglalakas loob na saktan siya? Sa makatuwid, hindi pa siya napalitan noon. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong sitwasyon sa sandaling ma-promote siya. Hehe, nakakatuwa. Sa likod ni Ching Zuan at ng iba pa, isang figure ang tumingkayad sa bubong at pinanood ang nangyayari sa ibaba. Ang figurang ito ay si Huang Feng. Dahil magsisimula na ang paggawa ng pelikula, selyado ang paligid. Si Huang Feng, na hindi artista, ay natural na hindi makapasok. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Huang Feng. Parang biro sa kanya ang blockade, kaya madali siyang nakalusot. Gayunpaman, hindi niya inaasahang makikita ang ganoong kawili-wiling eksena pagdating niya. Nang direktang humiling ang mamumuhunan para sa isang aktor na gumanap ng isang tiyak na papel, nangyari din ito sa Earth. Hindi inaasahan ni Huang Feng na makakatagpo ng ganitong sitwasyon dito. Bukod dito, ang taong pinalitan ay talagang si Ching Zuan, ang taong gusto niyang makilala. Noong unang nakita ni Huang Feng si Ching Zuan, hindi niya ito kilala, ngunit naakit siya sa kanyang malamig at marangal na aura. Sabi ng mga tao sa labas, maganda ang pinanggalingan niya at ipinanganak siya sa isang marangal na pamilya. Parang totoo naman. Ang ganoong uri ng ugali ay hindi maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao. At ang pag-uusap sa pagitan ng mga tao sa likod ay nagpaunawa din kay Huang Feng na ang namumukod-tanging at magandang babaeng ito ang kanyang target, si Ching Zuan. Para sa isang babaeng katulad niya na makihalubilo sa entertainment industry, kung hindi lang malakas ang background niya, matagal na siyang kainin. Ipinakita rin ito na napakalakas ng background ni Ching Zuan. Siya ba ang pumalit sa akin? Sinulyapan ni Ching Zuan ang kampante na si Xin Yu at nagtanong. Oo, tumango si Robert at sinabing affirmatively, this is the investor's opinion. I hope you can understand. As for your compensation, we will not shortchange you. Bagaman hindi ako nagkukulang sa pera, hindi ko tatanggihan ang kabayarang ito. Malamig na sabi ni Ching Zuan. Kabanata 1489. Bagamat hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Ching Zuan, hindi ito nangangahulugan na hindi siya galit. Ang sinumang makatagpo ng ganitong sitwasyon ay magagalit. Kailangang malaman ng isa na si Direktor Robert ang nagkusa na hanapin siya. Bukod dito, nabasa niya ang script at pinirmahan ang kontrata. Sumali na siya sa crew at malapit ng opisyal na mag-shooting. Sa huli, sinabi sa kanya na pinalitan siya ng isang taong mas mababa sa kanya at hindi niya gusto. Sino ang matutuwa kung nangyari iyon? Dahil dito, puno pa rin ng galit ang puso ni Ching Zuan. Paano mo ito magagawa? Ganito ba ang ginagawa mo? Galit na sabi ng ahente ni Ching Zuan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Noong nakaraan, sa pagkakakilanlan ni Ching Zuan, palagi siyang hinahanap kahit saan. Gayunpaman, ngayon, siya ay direktang sinampal sa mukha. Si Ching Zuan ay may background at pagkakakilanlan sa bansa, ngunit si Robert mismo ay hindi mula sa Phoenix Feather Country. Bukod dito, ang investor ay hindi rin mula sa Phoenix Feather Country. Sa makatuwid, hindi sila natatakot kay Ching Zuan. Kung ito ay ibang tao mula sa Phoenix Feather Country, maaaring hindi sila maglakas loob na tretuhin si Ching Zuan sa ganitong paraan. Okay, stop talking. Let's go. Pinigilan ni Ching Zuan ang kanyang ahente. Sa puntong ito, walang kabuluhan na magsabi pa. Tatawanan lang siya. Kahit anong sabihin niya, hindi nito mababago ang sitwasyon. Paumanhin, labis kong pinagsisisihan nito, sincere na sabi ni Robert. Alam din niyang kasalanan niya ang bagay na ito. Sa simula, siya ang nagmakaawa kay Ching Zuan. Sa huli, sinabi niya na hindi niya kailangan. Ito ay maliwanag na siya ay galit. Hindi na kailangan. Kinawayan ni Ching Zuan ang kanyang kamay at tumalikod para umalis. Ayaw niyang magtagal pa rito ng kahit isang segundo. Bago umalis, ibinato rin niya ang script na ibinigay sa kanya ni Robert. Ano bang dapat ipagmalaki?
Hindi ka ba nakarating dito sa pamamagitan ng pagbuka ng mga paa mo? Nang makita ang mapagmataas na hitsura ni Ching Zuan, naramdaman ni Xinyu na medyo hindi balanse. Hindi siya masamang tingnan, kaya bakit mas masama ang status niya sa entertainment industry kaysa kay Ching Zuan? Bukod dito, marami siyang isinakripisyo para sa katayuan ngayon, kasama na ang kanyang dignidad bilang isang babae. Sa makatuwid, hindi niya kayang makita ang mapagmataas na hitsura ni Ching Zuan. Sampal. Nang matapos magsalita si Xinyu, tumalikod si Xingshan at binigyan siya ng isang sampal. Sa kalmadong ekspresyon, tiningnan niya ang nagtatakang mukha ng kabilang partido at sinabi, "Naniniwala ka ba na magagawa ko ito upang hindi ka na manatili sa Phoenix Feather Country?" Bagamat hindi malakas ang boses ni Xingshan, ang kumpiyansa sa kanyang tono ay nagpapalem sa mga tao na hindi siya nagbibiro. May kakayahan siyang gawin iyon. Kawili-wili. Bulong ni Huang Feng sa sarili habang nakatingin kay Xingshan. Ibinuka ni Xinyu ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Ching Zuan, hindi niya napigilan ang sarili na magsabi ng kahit ano. Kahit na may background siya, hindi ito solid. Maraming kabataan at magagandang babae sa entertainment industry at maraming babae na handang isuko ang kanilang katawan para sa isang pagkakataong umakyat sa panlipunang hagdan. Kaya, ang mga tao sa likod niya ay makakatulong lamang sa kanya, ngunit pagdating sa isang bagay na malaki, tiyak na wala silang gagawin para sa kanya. Alam ng maraming tao na may background si Ching Zuan. Kahit na hindi nila alam kung ano ang kanyang background, tiyak na hindi ito masama. Ang mga tao sa likod niya ay tiyak na hindi makakasakit kay Ching Zuan at sa mga taong nasa likod niya para sa kanya. Sa makatuwid, pagkatapos na titigan ang malamig na mukha ni Ching Zuan saglit, nagkusa si Xinyu na ibaba ang kanyang ulo at aminin ang pagkatalo. Ngumuso si Ching Zuan at tumalikod para umalis. Nakita niya ang napakaraming tao tulad ni Xinyu. Siya ay umasa sa mga underhanded na paraan upang umakyat sa panlipunang hagdan, kaya nadama niya na ang lahat ay pareho. Sayang ang oras para makipagtalo sa kanya. Siyempre, kung si Xinyu ay nang-ahas pa ring makipag-usap sa kanya ng walang kaparehas ngayon, hindi mag-aalinlangan si Ching Zuan na hayaan ang mga tao sa likod niya na gumawa ng isang bagay. Hindi big deal ang sinabi niya kay Xinyu kanina. Pinandilatan ng manager at assistant ni Ching Zuan sina Xinyu at Director Robert bago sila umalis din. Hindi naging problema para kay Ching Zuan na tanggapin ang anumang mga bagong tungkulin, lalo na noong siya ay nasa tuktok ng kanyang kasikatan. Gayunpaman, ang nangyari ngayon ay nawalan sila ng maraming mukha. Terena, umasa ka na lang sa lalaking nasa likod mo. Kung hindi, paano ka naman naging mayabang ngayon? Pagkaalis ni Ching Zuan, tinitigan ni Xinyu ang likod ni Ching Zuan na may hinanakit at bamulong. Tama si Ching Zuan. Naniniwala si Xinyu na ang background ni Ching Zuan ay pareho sa kanya. Umasa siya sa mga kasamang lalaki sa kama upang ipagpalit ito. Ang mga lalaking kasama ni Ching Zuan ay may mas mataas na katayuan, na walang pinagkaiba sa kanya. Sampal, bago pa matapos ni Xinyu ang kanyang pangungusap, naramdaman niyang may tinamaan ang kanyang bibig. Pagkatapos noon ay namamaga ang kanyang mga labi sa bilis na nakikita ng mata. Hindi nagtagal, namamaga ang mga ito tulad ng mga sausage. Sabay sigaw ni Xinyu. Tinakpan niya ang bibig niya at tumingkayad. Damaloy pa ang maraming dugo sa gilid ng bibig niya. Nagpalingalinga si Direk Robert at tila may nakitang figurang lumulutang palayo sa bubong, ngunit hindi siya tumingin ng mabuti, kaya hindi siya sigurado. Dagdag pa nito, medyo kakaiba ang biglang paglaho ng isang figure sa ganoong kataas na lugar, kaya naisip niyang pinaglalaroan siya ng mga mata nito. Anyway, sino sa lupa ang tumama kay Xinyu? Na-curious lang si Robert dito. Hinamak niya si Xinyu sa kanyang puso, kaya ayaw niya itong ipagtanggol. Gayunpaman, siya ay kinuha ng isang mamumuhunan pagkatapos ng lahat, kaya siya ay nagpanggap na nagmamalasakit sa kanya. Patuloy na sumisigaw si Xinyu. Ang unang taong naisip niya ay si Ching Zuan, ngunit nakaalis na si Ching Zuan, kaya hindi maaaring siya iyon. Sino sa lupa ay ito? Hindi niya moari. Nasugatan ang bibig ni Xinyu, kaya kinailangan niyang tiisin ang sakit. Kinailangan ding ayusin ng crew ang kanilang trabaho ngayon. Halatang hindi makunan ang mala sausage niyang bibig,
kaya't ibang eksena na lang muna ang kanilang kukunan. Sa kabilang panig, lumutang na si Huang Feng palayo sa rooftop. Kanina lang, bibig ni Jin Yu ang sinasabi niya, at ang hidden weapon ay bato lang. Pagkatapos ng lahat, si Qing Zuan ay isang taong hindi may iwasang nauugnay sa kanya, at tinulungan din siya nito. Ngayong nakita niyang sinisiraan siya ng taong ito sa kanyang likuran, natural na kailangang turuan siya ni Huang Feng ng isang maliit na leksyon. Si Huang Feng ay nagtuturo lamang kay Jin Yu ng isang maliit na aralin. Hindi siya gumamit ng sobrang lakas. Kung hindi, hindi ito magiging kasing simple ng paggawa ng mga labi ni Jin Yu na namamaga. Masisira lahat ng ngipin niya. Baka mapatay pa siya. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na basta-basta lang pumatay ng tao, kaya namamaga lang ang bibig ni Jin Yu. Mula nang umalis si Qing Zuan, hindi na kailangan ni Huang Feng na manatili rito. Pagkatapos ng lahat, pumunta siya dito para kilalanin si Qing Zuan. Ngayong wala na si Qing Zuan, wala nang saysay na manatili siya rito. Kaya naman, mahigpit na sumunod si Huang Feng sa likod at umalis. Kabanata 1490, sobra ang mga taong ito. Paano nila nagawa iyon? Matapos umalis sa set, medyo galit pa rin ang manager ni Qing Zuan. Pagkatapos ng lahat, gusto pa rin niyang gamitin ang pagkakataong ito para patatagin ang posisyon ni Qing Zuan. Sa huli, diretso siyang pinaalis sa set. Walang paraan para ipagpatuloy niya ang paggawa ng pelikula. At saka, kung malalaman ito ng mga reporter, sino ang nakakaalam kung ano ang isusulat nila tungkol dito? Sige, ayos lang kung ayaw nilang magpatuloy, malamig na sabi ni Qing Zuan. Sabay na tayo mamili. Matapos marinig ang sinabi ni Qing Zuan, alam din ng kanyang ahente at assistant na kahit na walang sinabi si Qing Zuan, galit na siya sa kanyang puso. Ito ay dahil si Qing Zuan ay bihirang mamili. Mamimili lang siya kapag masama ang pakiramdam niya. Pero ngayong araw, halatang bad mood siya. Gayunpaman, naunawaan ng ahente at katulong ni Qing Zuan ang damdamin ni Qing Zuan. Kaya't sinabi nila, Qing Zuan, tatanggap ako ng bagong pelikula para sa iyo ngayon. Maraming mga direktor ang gustong makipagtulungan sa iyo sa panahong ito. Kahit na hindi ka umarte sa pelikula ni Robert, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa mga script. Hindi sinasadya ng ahente ni Qing Zuan na aliwin si Qing Zuan, ngunit nagsasabi siya ng totoo. Sa katunayan, nakatanggap siya ng maraming alok kamakailan, ngunit sinabi ni Qing Zuan na gusto niyang magpahinga sandali, at ang mga script ay hindi masyadong maganda, kaya tinanggihan niya ang lahat ng ito. Gayunpaman, kung gusto ni Qing Zuan na kumilos sa isang bagong pelikula ngayon, hindi ito magiging problema. Tama, pwede rin tayong umarte sa bagong pelikula. Pagdating ng panahon, maipapalabas natin ito kasama ng pelikula ni Direk Robert. Tingnan natin kung sino ang mas magaling at pagsisihan nila, galit na sabi ng assistant ni Qing Zuan. Sige, alam ko na ang gagawin, sabi ni Qing Zuan. Sa katunayan, talagang galit si Qing Zuan. Hindi siya santo, kaya paanong hindi siya magagalit kapag nabuli siya ng ganito? Alam niyang walang silbi ang magalit sa harap ng mga taong iyon, at pagtatawanan lamang siya. Kaya naman mabilis siyang umalis. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hahayaan na niya ang bagay na ito. Ngayon lang nagliwanag ang mata niya sa sinabi ng assistant niya. Ayon, she could also shoot a movie now. Pagdating ng panahon, ipapalabas ito kasama ng bagong pelikula ni Robert at ipapaalam sa kanila na nagkamali sila ng pagpili. Gayunpaman, nang magkaroon si Qing Shan ng ideyang ito, hindi niya iniisip ang tungkol sa mga bagong pelikula ng ibang direktor, ngunit ang script na natanggap niya. Nabasa niya ang script na iyon ng higit sa isang beses, at tiyak na mas maganda ito kaysa sa script ni Direk Robert. Sa pera, hindi siya nagkulang. Sa karamihan, maaari lang siyang mamuhunan at magpe-file nito sa kanyang sarili at makahanap ng isang direktor. Matapos maunawaan ang puntong ito, ang mood ni Qing Shan ay bumuti ng husto, at ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay lumuwag din ng husto. Nang makita ng katabi niyang ahente at katulong ang hitsura niya, alam nilang bumuti na ang puso niya. Kahit na ito ay mas mahusay, ang plano sa pamimili ay hindi makakansela. Kaya naman, pagkatapos ng simpleng make-up, lumabas silang tatlo sa iba't ibang shopping mall. Hindi nagtagal, marami na silang mga shopping bag sa kanilang mga kamay.
Nagpatuloy ang kanilang shopping activities hanggang gabi. Nang magdilim na ang langit, bumalik sila sa hotel. Si Ching Zuan mismo ang nag-book ng hotel at gumastos ng sarili niyang pera, kaya kahit hindi siya gumanap sa bagong pelikula ni Direk Robert, dito pa rin siya titira pansamantala. Gayunpaman, mayroon ng plano si Ching Zuan sa kanyang puso. Aalis na siya bukas para maghanda para sa bago niyang pelikula. Tungkol naman sa pagpapahinga noon, pag-iisipan niya ito pagkatapos ng bagay na ito. Matapos umalis sa set, hindi na itinuloy ni Huang Feng ang pagsunod kay Ching Zuan at sa iba pa. Medyo curious lang siya kay Ching Zuan at gusto niyang makita kung sino ang taong nakipagpalitan sa kanya ng mga bagay. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng napakaraming koneksyon sa taong nakipagpalit sa kanya. Sa makatuwid, pagkatapos umalis sa set, si Huang Feng ay naglibot sa lungsod ng mag-isa upang madagdagan ang kanyang pangunawa sa lungsod at bansa. Gusto niyang makita kung ano ang maaari niyang i-invest. Bukod dito, ngayon ay maaari na niyang ibalik ang mga bagay sa realidad mula sa espasyong napuntahan niya, kaya gusto rin ni Huang Feng na maghanap ng ilang mga kayamanan sa space-time na ito. Pagkatapos niyang umalis, maaari niyang hayaan ang ahente na kanyang pinili na ibigay ito sa kanya. Pagkatapos ng isang araw ng paglibot at pag-unawa, nalaman din ni Huang Feng na ang teknolohikal na antas ng space-time na ito ay katulad ng sa mundo. Si Huang Feng ay hindi nakahanap ng magandang proyekto sa pamumuhunan sa ngayon. Dati, siya ay namuhunan sa alak, mga espada, at kahit na mga pampaganda sa ibang mga space-time, ngunit walang malinaw na kalamangan sa space-time na ito. Hindi naging madali ang pagbuo nito dito. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Huang Feng. Anyway, may oras pa naman, kaya dahan-dahan siyang nagmamasid. Pagkatapos ng isang araw na pag-alagala, bumalik din si Huang Feng sa hotel. Gayunpaman, nang nasa entrance na siya ng hotel, nanliit ang kanyang mga mata at bahagyang huminto ang kanyang mga yabag. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Kalimutan mo na ito, mas mabuting huwag kang makialam sa negosyo ng ibang tao. Bulong ni Huang Feng sa sarili habang naglalakad. Lumabas na nang dumaan lang si Huang Feng sa entrance ng hotel, may nakita siyang dalawang sasakyan na nakaparada hindi kalayuan sa hotel. Kung ordinaryong tao lang, hindi siguro nila iisipin na may mali sa mga sasakyang ito. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Huang Feng na napakabigat ng nakamamatay na aura sa mga sasakyang ito. Halos naramdaman niya ito at nalaman niyang hindi mga ordinaryong tao ang mga tao sa kotse. At least, nakakita na sila ng dugo kanina, at pinaroda nila ang kanilang mga sasakyan sa hindi kalayuan sa hotel. Obviously, may gusto silang gawin. Gayunpaman, hindi nilayo ni Huang Feng na makialam sa negosyo ng ibang tao. Hindi niya kilala ang mga tao dito. Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa mga taong ito? Hanggat hindi ito naglalagay sa panganib sa kanya, wala itong kinalaman sa kanya. Sa kabilang banda, kababalik lang ni Qingshan sa silid ng hotel nang makatanggap siya ng tawag. Ang tawag na ito ay mula sa kanyang ama na ikinagulat niya ng bahagya. Dapat malaman ng isang tao na kung walang anuman, ang kanyang ama ay bihirang magkusa na tumawag sa kanya. Ito ay dahil sa pagkakakilanlan ng kanyang ama, kadalasan ay marami siyang dapat gawin. Sa katunayan, ang tagapagtaguyod ni Qingshan ay ang kanyang ama. Noon pa man ay alam na ng labas ng mundo na may background si Qingshan, ngunit para sa partikular na background, walang masyadong tao ang nakakaalam. Sa katunayan, ito ay ang kanyang ama. Ang ama ni Qingshan ay isang mataas na opisyal sa hukbo. Sa buong sistema ng militar ng Phoenix Feather Country, maaari siyang may rank sa top 5. Sino ang mangangahas na madaling masaktan ng gayong tao? Bukod dito, tiyak na marami siyang kakilala. Napakadaling protektahan ang kanyang anak na babae na nakikipaghalo sa industriya ng entertainment. Kinuha ni Qingshan ang telepono ng may pagdududa, "Tatay, bakit late ka tumatawag?" "Panipi, Qingshan, makinig ka sa akin. Mabilis na umalis sa hotel na tinutuluyan mo at humanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan." Nagmamadaling sabi ng ama ni Qingshan sa telepono. "Anong wala? Anong nangyari?" Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Qingshan ang kanyang ama na nalilito. Kadalasan, ang kanyang ama ay napakalma kapag nangyari ang mga bagay. Ang kanyang ugali ay katulad din ng kanyang ama, kaya siya ay magiging napakalma kapag nangyari ang mga bagay.